Ka-Express, muling napalingon ang international basketball community sa pangalan ni Kai Sotto matapos ang kanyang sunod-sunod na dominanteng performances sa Japan B-League, isang malinaw na senyales na hindi lang siya nakabalik mula sa injury, kundi mas mas mature at mas handa siya kaysa dati. Sa dalawang magkasunod na laban ng Koshigaya Alphas kontra Lifanga Hokkaido, si Kai ang naging sentro ng atensyon matapos niyang tapatan at malampasan ang production ng dating NBA third overall pick na si Jahlil Okafor. Isang veteranong big man na may Duke pedigree at maraming taon na karanasan sa pinakamataas na antas ng basketball. Sa unang laro ng serye, nagtala si Kai ng 14 points, 11 rebounds, 5 assists and 3 blocks, isang all-around performance na hindi lang nakabase sa scoring, kundi sa kabuang epekto niya sa laro. At sinundan ito ng mas explosive na outing sa ikalawang laban, kung saan umiscore siya ng 20 points and 14 rebounds. Kontrolado ang loob ng paint sa magkabilang dulo ng court. Ang dalawang larong ito ay malinaw na indikasyon na ang kanyang katawan at laro ay unti-unti nang bumabalik sa elite level matapos ang pinagdaan ng ACL injury. At habang umiinit ang laro ni Kai sa Japan, sabay namang umiigting ang preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa second window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Well, matatandaan na winalis ng Gilas sa first window ang Guam noong huling bahagi ng 2025, isang panimula na naglagay sa kanila sa magandang posisyon sa Group A. Pero ang paparating na window ay mas mabigat ang hamon dahil dito nahaharapin ang mga higante ng Oceania, ang New Zealand at Australia. Ang Group A ay tinuturing na isa sa pinaka-competitive na qualifiers kung saan bawat laro ay may direktang epekto sa standings at sa tsansa ng automatic qualification. At sa ganitong konteksto, napakahalaga ng timing ng pagbabalik ni Kai sa top form. Ang kanyang averages sa dalawang laban kontra Lifanga, humigit kumulang ng 17 points, 12.5 rebounds, 3.5 assists at 2 blocks ay nagpapakita ng kahandaang bumalik sa international stage, isang bagay na matagal nang hinihintay ng Gilas coaching staff at ng mga fans. At hindi rin maiiwasang maikumpara ang kasalukuyang version ni Kai sa pre-injury hype niya noong panahon ng G-League Ignite, kung saan ipinakita niya ang potensyal bilang modern big man na may passing vision, rim protection at floor awareness. Ang kaibahan ngayon, mas buo ang kanyang katawan, mas malinaw ang desisyon at mas kontrolado ang kanyang galaw sa loob ng court. Official ng cleared at fully integrated si Kai sa ating national team pool sa ilalim ni Coach Tim Cone. Malinaw sa coaching staff na ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang basta dagdag taas, kundi dagdag structure sa buong sistema ng Gilas. At sa Japan, lumampas si Kai sa 1,000 career points sa Japan B-League, isang milestone na nagpapakita ng kanyang consistency bilang overseas pro. Kapansin-pansin din ang physical na pagbabago ni Kai. Mas matibay ang kanyang pangangatawan, mas stable ang kanyang base sa post, at mas kumpiyansa siyang humarap sa mga veteranong big men gaya ni Okafor na sa buong season ay may averages na halos 16 points at 8 rebounds. Hindi lamang siya nakipagsabayan sa ilang stretches ng laro, malinaw na siya ang may control ng tempo sa loob. At kasabay ng pagbabalik ni Kai, inaasahan ding muling makakasama ng Gilas sina Dwight Ramos, Justin Brownlee, Habang patuloy na monitor ng coaching staff ang kondisyon ng mga players na galing sa overseas at PBA commitments. Ang presensya ng ilang major injury concerns sa kasalukuyan ay inaasang magbibigay ng athleticism at versatility, minute management lalo na kay Kai upang masiguro ang long-term availability at peak performance sa mismong araw ng laban. Itinakda ang 10-day Gilas training camp simula February 15 na posibleng ganapin sa Inspire Sports Academy o PhilSports Arena. Layunin ng camp na ito na pagsamahin ang buong pool, ayusin ang rotations, at i-fine-tune ang offensive at defensive scheme bago ang dalawang pinakamahalagang home games ng window. Ang unang laban ay kontra New Zealand All Blacks sa February 26 at 7:30 p.m. Nasusundan ng sagupaan laban sa Australia Boomers sa March 1 na parehong gaganapin sa SM Mall of Asia Arena. Inaasahang magiging sold out ang venue dahil mataas ang interest ng mga fans na makita ang full-strength Gilas, lalo na sa pagbabalik ni Kai bilang pangunahing sandigan sa loob. At ang mga laro ay mapapanood sa One Sports, Signal at iba pang official broadcast partners ng SBP
habang ilalabas naman ang ticket details sa mga susunod na araw. Ang mga panalo ni Kai kontra kay Jalil Okafor ay higit pa sa personal milestone. Ito ay isang statement game, patunay na kaya niyang mag-dominate laban sa mga players na may NBA pedigree at years of elite competition. At para sa Gilas, ito ay malaking bagay, lalo na sa paghahanda kontra sa matatangkad at physical na lineups ng New Zealand at Australia. At sa sistema ni Coach Tim, ang presensya ni Kai ay nagbibigay daan sa mas agresibong interior defense, mas maayos na transition play at mas balanced na opensa. Ang kanyang kakayahang magbasa ng depensa at maglabas ng bola mula sa post ay nagiging susi para hindi mas stagnant ang opensa laban sa mas mabilis na team. At may mga bulong-bulungan na muling napapansin si Kai ng mga international scouts matapos ang kanyang performances sa Japan. Pero malinaw ang mensahe sa kampo ng Gilas. Ang prioridad ay ang national team at ang 2027 World Cup push. Ang anumang interest mula sa labas ay secondary na mission na mailagay ang Pilipinas sa pinakamagandang posisyon para sa direct qualification. While sa huli, ang pagbabalik ni Kai sa dominant form ay hindi lamang personal redemption story, isa itong collective boost para sa buong Gilas program, isang senyales na ang Pilipinas ay muling may sandatang kayang ipantapat sa pinakamalalakas sa rehiyon. At habang papalapit ang second window, malinaw ang mensahe, handa na ang Gilas, handa na si Kai, at handa na ang buong bansa para sa susunod na malaking laban. Well, sa kabuuan, malinaw na hindi lang basta magandang laro ang ipinakita ni Kai sa Japan, Billy. Ito ay isang malakas na pahayag na siya ay isang tunay na nagbabalik sa kanyang dating bangis. Ang dominanteng performances ni Kai laban sa veteranong si Okafor ay patunay na ang kanyang ACL injury ay hindi naging hadlang, kundi naging fuel pa para mas tumibay ang kanyang laro, katawan at kumpiyansa. Hindi ito hype lang, may ebidensya na, may numero na at may impact na sa loob ng court. At para naman sa Gilas, timing na timing ang pag-init ni Kai. Sa paparating na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, kailangan ng team ng isang anchor sa loob, isang center na kayang pumigil sa malalaking katawan ng New Zealand at Australia. At base sa ipinakita ni Kai ngayon, handa siyang akuin ang responsibilidad na yon. At sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, mas magiging malinaw ang kanyang role, rim protection, interior scoring, at smart decision making. Yes, posible na muling mapalingon ang mga NBA scouts, pero sa ngayon, mas mahalaga ang mas malaking laban, ang laban para sa bandera. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ang kinulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.